Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Sorry. Good evening, everyone from Manila to New York. Kala namin, wala ka, Matthew. I'm Raquel. Checo. Matthew. Ayan. Kala namin, one-on-one na lang na. Saan naman? At least andyan ka pa rin, Besh. Yes, Checo. nandito tayong lahat. Yes, wala ang... Kahit masama pakiramdam ni Checo, nandito tayong lahat. Kailangan daw ng pasyente for tonight. Ako yung pasyente. Oo nga, shoutout natin kila Mama Pen na ating ka-sister. Kailangan niya magpahinga. Pati si ating si Julie. Nawala ng boses. Oo. Usong-uso mga sakit-sakit ngayon eh. Totoo, Diyos ko. So, yun nga yung magiging episode natin for tonight, no? Doc Matt? Mm-hmm. Ang ating episode for tonight ay, yes, Raquel? Health crisis. So, kumbaga, paano natin i-deal kapag meron tayong challenges, whether sa atin, personal, or sa ating loved ones. Correct. Ang unang-una natin dapat pag-usapan kapag health crisis, yung nararamdaman natin physically. Katulad ng sabi natin kay Checo kanina, di ba? Meron siyang vertigo. So, dapat magpa-check up yung gano'n, kung ano may iinumin na gamot at pahinga. Number 1 talaga kailangan natin, pahinga. Siguro bigyan ko lang ng context yung mga manonood. Oo. Kasi yung vertigo ko, sabi ko nga sa kanilang dalawa, muntik na ako mag-pass today. Sabi ko, lutang pa ako. Parang lutang pa yung pakiramdam ko, although nakainom na nga ako ng gamot. Pero kasi yung huling atake ko nga nung vertigo is last year. And then, ngayon lang ulit siyang March, which is only last week. Tapos, ito ulit kahapon nung Sabado. So, sabi ko, putik, from last year, na para medyo matagal yung yung pagitan niya. Parang nagiging weekly. Sabi ko gano'n. So, sabi nga ng husband ko doon, baka mamaya, bukod sa vertigo ko or yung sa hilo is, bukod sa vertigo, baka mayroong mga other factors pa like, baka sa mata na din, kailangan ko na magpa-check up, parang ganyan. So, wag akong tularan kasi hindi pa ako nagpa-check up. Sabi ko, bakit parang nagiging dependent din ako dun sa iniinom ko na anti-vertigo eh. Pero anyway, yun lang. Parang very timely rin naman, no? Siguro, parang normal or typical na isang challenge sa midlife natin ang totoo, yun. Nagkakaroon na. Ako nga, galing kami kami ng barkadahan ko ng PIP sa Mindoro. Hindi ako nakasama doon sa date namin na island hopping kasi sumakit yung tiyan ko. Dahil uminom lang ako ng konting soft drinks. Ayun, na-trigger. So, ayun yung mga tayo. Pag mga matatanda na, no, pag tumatanda tayo, mga midlife, kami may sensitive sa hilo, sensitive sa tiyan, no, pag konting nakain. Na pinagtatawanan natin nung dati, mga bata tayo, pag nakakarinig tayo sa magulang natin, natatawa lang tayo. Pero mararamdaman mo pala talaga, no? Oo, wala ka palang talagang kawala, no? Wala kang kawala. Katulad niya, hihisip mo na naman ako. Tapos yung sabi ko nga sa yung mata ko, kahit pala, igaganon ko na, malabo na. Progressive na. So, Doc Matt, anyway. Buti nga si Pope, no? Parang first appearance niya today after 5 weeks na confined. So, thank God to think, di ba? Parang pulmonary din ang cause sa baga. Mahirap pag ganun. Lalo na pag baga pinag-uusapan. Di ba? Kaya prayers natin, lalo-lalo na kay tita sa mama ni Mama Pen. Oo. So, Doc Matt, paano ba yung paano ba yung dapat nating gawain pagka naka-encounter tayo ng ganitong challenge sa ating
sa ating age. Bukod sa personal natin, tsaka syempre doon sa mga family nga natin, no? Lalo na yung family na walang yung into medicine, yung nasa Totoo. medyo napakalaking challenge. So, correct. Ang laking bagay nun, yung sinabi mo, Raquel, sa ating mga ka-sisters, yung may kapamilya tayo na nasa medical field. Kasi pag wala, di ba, hihingi tayo ng tulong doon sa classmate, sa kakilala ng kakilala, kaibigan ng kaibigan, para mas maintindihan natin yung mga pinagdadaanan. Kaya yun nga lagi natin sinasabi sa ating mga ka-sisters na talagang kailangan magpa-consult kung kailangan magpa-consult, lalo-lalo na pag professional help na yon. Parang yung sinabi kanina ni Checo sa vertigo. Di ba, tama ba Checo sa vertigo? Balance yun di ba sa ears? Oo, yun doon niya tinitire yung pagkahilo, 'di ba? Nausea, yung mga ganyan. Tapos yung iba pa nga, 'di ba? Nasusuka. 'Di ba? Yung parang ganun pakiramdam, hindi ka na makabangon. 'Di ba? Yung umiikot yung lahat. Diba? Oo, sa akin naman so far wala naman ako siya or nasusuka or something. Ano lang talaga hilo. As in literal na umiikot talaga kahit nakahiga ka lang. Alam mo parang yung billing mo, kaya bibiling lang ako pa left. Baling? Na slow motion na yun, pero parang umiikot na siya ng 360. Diba? Parang roller coaster. Oo. Baling kasi. Ang hirap ng ganun pakiramdam. Yung iba kasi billing ang tawag nila. Billing ba? Iba baling. Nakaasar yung mga ka-sisters natin sa online na mga nanonood ngayon, no? Hirap daw sa live. Totoo. Akala kasi kanina nagulat ako ay, kami dalawa lang ni Cherry Liz. Sabi ko, hello, Bel! Ayun, batiin mo yung ating mga nanonood. Hello. So, siguro sila, para maka-join din kung meron din silang health, oo nga. Paano ba natin Doc Matt, paano natin i-deal yung kapag ganitong meron tayong physical health na challenge? Correct. Yung sa akin naman, since hindi naman ako into the mga physical health, dun tayo sa mental processes ng mental health. Yun yung aking mundo. So, dapat mas matibay. Doc Matt, before mo nga-explain, kasi syempre, parang kailangan din nating lalo na kung hindi tayo sanay na nagkakasakit. Syempre, dyan papasok yung matataranta ka, makakapag-isip ka ba ng tama, paano, yun yung i-discuss mo for tonight, no? Doc Correct. Matt? Oo, yung ating psychological first aid. So, welcome ating mga ka-sisters sa ating first session ng ating PFA, Psychological First Aid. Ayan. Oo, maririnig nyo yan, yung PFA, na ipinopromote din ng WHO at saka ng ating lahat na ginagamit na hindi lang daw dapat ang mga professional like us, ng mga psychologists, psychiatrists, mga guidance counselors, ang may alam sa PFA. Dapat lahat. Yes, psychological first aid. Ito yung kinakonduct lalo-lalo na sa mga industry. Ayun, pinopromote din namin, i-conduct din to mga psychological first aid training sa ating mga nasa mga industry sectors. Hindi lang sa school at sa mga medical field. Kasi lahat tayo may kakayahan to do the 3 things. Ito yung 3 things na dapat pinopromote natin kapag meron tayong psychological first aid. We need to remember, we need to let go, yun yung ating to let go, to listen, and to link. Yan yung 3 L na gusto kong i-promote for tonight. To let go, number 1, is to let go yung feelings and thoughts. Kasi, di ba, hindi tayo makakapag-isip ng matuwid kapag tayo ay clouded at full of emotions. Alam natin yan. Lalong-lalo na tayo na sa mga midlife crisis, di ba? Tayo yung magde-decide nandito na tayo, di ba? Nandito tayo sa age point na tayo yung decision maker na ngayon. Saan dadali na ospital? Anong gagawin?
Diba? Sinong kakausapin na doktor? Anong sasabihin ng doktor na dapat mong intindihin? Ilan beses iinom ng gamot? Anong dapat na laboratory test ang dapat ng pagdaanan ng ating... Diba? Yung mga ganyan. Kasi kung hindi talaga gulo-gulo yung utak mo, hindi mo maiintindihan, makukulitan din sa'yo yung doktor kung paulit-ulit ka. Tapos baka mamaya mamali-mali pa. Based on personal experience, dapat talaga medyo klaro at saka alert, yun na pinaka-perfect word. Alert pa din ang utak natin, lalong-lalo na kapag gagawa ng desisyon when it comes to health, lalong na ng ating mga mahal sa buhay. So, yun yung unang-una dapat nating matutunan. Kaya ako sinabi yung to let go, kasi let go of your emotions and feelings. Na, syempre, kasama yun, nakakaramdam tayo ng lungkot di ba? Nakakaramdam tayo ng taranta. Nakakaramdam, di ba? Natataranta tayo Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Halo-halo yan. Halo-halong emosyon. Yung tipong maiinis ka din dahil teka lang, parang hindi ako tinutulungan. Ako na lang to. Ako na lang lagi. Ako na lang ulit. Di ba? Tapos, meron pa magsasalita na mga kamag-anak. Ayan, uso yan. Yung mga kamag-anak, di ba? Dapat ganito. Dapat ganyan. Bakit ganyan dami suggestion. Oo, di ba? Pag ang dami-dami mong naririnig, mapupuno talaga yung utak mo So, ang dapat natin is to learn to let go. Pwede natin mapakinggan, yes, sige, screen natin ng mabuti, ano yung pwede at hindi pwede. Pero kung ano talaga yung applicable sa sitwasyon, yung tipong practical din at applicable. Kasi ang hirap naman na suntok sa buwan, tapos di naman talaga kaya. So, doon lang tayo sa kaya at kakayanin kung talagang ipupush natin. Pero Doc Matt, meron ba yung para some sort of preparation? Kasi it's easy for us to say na Hi, Julie. Julie. Actual language ka na lang, Julie. Alam ko na boses. At naka-green siya. Oo. Diba? May pasyente po tayo. Pangalawang pasyente po. Patient number 2. Check ko, bukod sa pagiging estudyante natin for tonight's episode, pasyente rin tayo. Oo nga Yung sa akin lang, Matt, pa-follow up lang. Diba sabi mo to let go of your emotions, to let go of your feelings, right? For us to decide, Clearly, logically or objectively. Pero meron ba yung parang some sort of preparation? Especially kung nandun ka na sa state ng, shock ka, 'di ba? Na-shock ka or something, nabigla, ganyan. And then yun nga, parang meron ka na some sort of panic. So ano yung parang, meron ba tayong parang ma-advise na preparations? Like for example, yung, di ba, napapakinggan ko yung mga deep breathing. Totoo. Ano pa ba? Yun lang yung inom ng malamig na tubig. Ayun. Correct. Ayan. Ano yung mga Tama, magandang tanong. Pinakamaganda yan sinabi, yung deep breathing or box breathing technique. Yan, tinuro ko na yan dati, di ba? Yung inhale muna tayo ng 4 counts, papasok sa ilong, tapos hold your breath dito sa dibdib, tapos exhale, lalabas sa bibig ng 4 counts din. So, ganun siya. So, pwede natin practicein. Inhale, 2, 3, 4, exhale. 2, 3, 4. Ganon. O, inhale, ilong, 2, 3, 4, hold. Then, exhale sa bibig, 2, 3, 4. One more, last tayo. Inhale, 2, 3, 4, hold. Then, exhale sa bibig, 2, 3, 4, hold. Nakapansin nyo, di ba? Kumakalma ka, napapakalma ka, di ba? Nakakapagpakalma siya. So, maganda yung box breathing technique na yan. Yan yung number 1. Tapos, yung ginagawa, yes, tama yun, yung iinom ng malamig na tubig. Kasi pag malamig talaga, malaki yung sensation na yung utak mo mapupunta dun sa lamig. So, hindi ka mapupunta dun sa taranta, makakat niya yung attention mo, makakat niya yung focus mo. Madadivert. Sa taranta. Oo, madadivert niya lahat. So, mapupunta ka dun sa lamig. Pwede rin kung walang gano'n na available na ice cold water or iinumin, i-press nyo lang dito yung sa may pagitan ng thumb at saka dito sa index. Ayan. Ito. I-press mo lang ng madiin. Yung tipong masasaktan ka. Yun, sige, ipindutin mo ng madiin. Ayan. Yung tipong masasaktan ka na. Yun, yung parang masakit na. Yun. So yan, makakatulong din para mabalik ka dun sa reality na, teka lang, ano yung sinasabi niya? Pwede ko ba siyang gawin o hindi ko siya pwedeng gawin?
Yan Okay. yung pwede nating gawin immediately kung tayo ay magkakandak ng decision na pero medyo clouded, yung medyo, teka lang, lutang ako, yung mga ganyan. Yan yung mga pwedeng gawin. Bukod doon sa paghinga, ayan. Number 4, meron pa yung balikan mo yung mathematics. Pag yung mathematics, magtanong ka sa utak mo, mag-compute tayo. Kunyari, 757 plus 81 divided by 4. I-mental mo. Kasi pag mental computation, di ba? Nag-divert May ka. square root of ganun pa ganyan. Baka si Honey, himatayin. Kasi galit sa numbers yun eh. Parang okay na ako sa 1, 2, 3. Di ba? Nakita nyo? Na gano'n lang. 3 numbers lang yun eh. Tapos 2 operation, pero talagang napastop ka eh. Di ba? Stop. Okay. Di ka, natigilan ako. Di ba? Yun yung isa pang technique. Para mabalik lang tayo doon sa attention mo. So, that's how you to let go para mabalik tayo na, teka, papakinggan ko siya. Iyon yung papasok na yung pangalawa, yung listen. Yan. Pag pumasok na yung listen, mas maiintindihan mo na, ay, ito nga, no, possible nga. Okay, ito, medyo hindi to applicable. Ay, itong sinabi niya, okay, sige, try ko kaya to. Or paghaluin ko yung idea ko sa idea niya, pwede naman siguro. Yun, pwede siyang pumasok na. Kapag meron ng listening skill na pumasok, na listening activity sa utak mo, nagkakaroon ka na ng open mind, nabubuksan na yung utak mo para tumanggap pa ng ibang information, pero kalmado ka na kasi nakikinig ka na lang. So wala kang sasabihin, makikinig ka na lang. Magpa-follow up question ka kapag medyo interest ka, ay do sa sinabi ng isa, parang applicable yan at medyo reality, pwedeng possible siya. So, tatanungin mo siya. So, mapapakalma ka na. And that would go through the third one, yung link. Yung ililink mo na yung sarili mo dun sa pinagkakatiwalaan mong tao para matulungan ka. Aminin natin o hindi natin aminin, kailangan natin ng tulong. Di ba? Ang hirap kasi nung magmamatigas tayo na kaya ko to, solo ko, kaya kong gawin. Hindi natin kaya. So, yung third, yung to link yourself dun sa pinagkakatiwalaan mo mga tao o kaya kung sino mang agency or group, yung pinagkakatiwalaan mo, yung linkage mo, yung tipo malilink mo na yung sarili mo para mas klaro yung mga next the decision na gagawin. Kapag ganun yung tatlong L ay na-practice mo unconsciously matitrain mo yung utak mo na mapakalme. So kung ano man ang gagawin mo, ano man ang magiging situation, medyo meron ka ng direction kung ano yung focus, kung saan ka pupunta. So again, it's to let go, to listen, and link. Oo, yun yung pinaka-ano natin. Itong tatlong to, Matt, this is something din na you need to practice di ba? Yes. Kasi hindi siya yung kumaga parang, for example, ito maganda tong parang start, di ba? Parang we kickstart yung ganitong ways, activities, but it doesn't mean na overnight, no, or right after the session, right, is mamamaster mo na siya agad. Kasi for example, yun nga, yung to let go, di ba? Although madali siya kasi parang may mga physical association, di ba? Na parang mabilis siyang mag-take effect. But I think, doon sa pangalawa, doon sa tatlong nabanggit mo na PFA, no? Yung listening yung parang medyo mahirap Mahirap. Especially kapag yung kausap mo is totally against ka doon sa sinasabi niya. So yun yung parang, okay, kalmado ka, pero parang matitrigger ka ulit kasi parang, teka lang, parang hindi naman ata, o ganon, di ba? Parang medyo, sa tatlo for me sa akin, I don't know you with you best, no? Pero sa akin, sa tatlong nabanggit mo, yung listening, and then kung paano mo siya, kumbaga parang, magko-compromise. Yung sinasabi mo kanina, parang pagtatagpiin na parang, sige, kunin ko yung idea niya. Paano namin siya para magiging i-implement, para maging effective. Yun yung mahirap pati yung parang tendency mo na na magpanic talaga agad. Kaya kumbaga ang ganda nung na-discuss nga ni Matthew na yung tatlong L. Parang
parang nung binabalikan ko yung naging situation namin sa family noon, nung kay nanay. Ang pinaka na ano ko ritong nagawa ko, yung link nung kay Yes. Matthew. Talagang nag-reach out ako kasi parang hindi ko rin alam paano ko i-manage yung ano ko, yung Totoo. pakiramdam ko. Pero parang yung sitwasyon na yun, pinaka nangangailangan na dapat may clear mind ka. Pero very, very, very bago talaga sa aming lahat. Kaya kumbaga parang Oo. yung challenge. Pero sa totoo, kaya thankful ako kay Matthew. Ang laking tulong nung Welcome. nung parang nakadalawang session tayo, no, Matt? Mhm. Kasama sila Checo, no, tsaka sila Menji. Talaga ang laking tulong na doon ko nako-connect yung sinasabi ni Matthew na yung link. And then yung kumbaga syempre mas komportable ka, sigurado ko doon sa taong komportable kang sabihan nung nung emotions mo, 'di ba? Pero ang galing kasi nung ginawang session ni Matthew kasi parang hindi siya parang direct na parang kwento mo eh. So parang nag-ano lang siya, parang basta yung ang ganda ng session na yun. So Para kasing sa session na, I'm not sure kung yun talaga yung nature ng therapy, no? Kasi minsan tayo, sa akin lang sa subconscious natin or subconsciously, ang dami na nating alam eh. Minsan nahihirapan tayong i-admit or parang some sort of i-declutter kasi sa sobrang ang dami nating alam na parang alam ko na yan eh. Dapat ganito yung gagawin ko. Parang yun nga yung sinasabi natin, ang daling sabihin, alam mo na yan. Pero parang hindi mo alam, doon sa mga alam mo, ano ba yung mas dapat kong gawin sa now na situation ko. Parang ganyan. So, it's kay Matthew, ang galing kasi niya, parang nagkaroon tayo ng clarity na parang, uy, teka lang, sa dami ng mga nangyayari, limit niya, parang nagkakaroon ng focus. Focus muna tayo sa kung ano yung dapat natin i-address today. Although marami yan, right? Na tayong kailangan i-address Ito muna. problemahin. Diba? Pero parang doon sa session na yun, or sa therapy, natutulungan tayo na let's address one at a time. Correct. Di ba na parang, hindi ko siya sabi na, itong problema na to, sige, bahala ka na dyan. Hindi eh. Diba parang, let's focus muna sa one problem at a time para hindi masyadong nakakalunod. Kasi kung pagsasabay-sabayin mo nga siya talaga na parang, yun nga, nakakalunod talaga siya, madidisorient ka, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo kasi gusto mong isolve lahat ng sabay-sabay. Tama ba, Matt? Yun yung ginagawa ng therapy for us to have a focus, na? Dugtungan lang kita, Bes. Katulad nung nabanggit kanina ni Matthew, parang at our age kasi ngayon, di ba, parang sa professional natin, may mga responsibility tayo. So, kumbaga, andyan yung nagpa-plano tayo. Siguro yun yung parang parang instinct na nagiging react ng brain natin. Kaya parang, paano? Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Parang ganon. So, kaya kaya doon papasok yung sinasabi ni Matthew na 3 L. Ang galing mo talaga, Sir Matt. Wow. Magaling tayong lahat. Balikan ko yun bago ko makalimutan. Yes, yun yung part siya nung meron kami tinatawag, I'll be technical, meron kami tinatawag na SFBT sa therapy. That would be yung Solution Focused Brief Therapy. Yun yung ginamit ko kahalo nung aking tarot card. Yan, yung tarot card session natin. So, we need to find the solution. Kaya siya tinawag na solution focus. Brief, maiksi, kasi focus lang tayo into the one problem. Pero unconsciously, baka mamaya, yung one problem na yon, pag na-solve mo siya, solve lahat. Kaya 'di ba, mapapansin nyo na mapipinpoint ng utak mo kung ano talaga yung sa dami ng concerns mo. Ito lang talaga yung concern mo eh. Pero pag na-address mo siya, magkakaroon ka na idea paano na ngayon yung ibang concerns. Madali na lang, parang gano'n. Oo, yun. Na-resolve mo na yung pinaka... Correct. Mother, di ba? Pinaka-nanay. So, yun yung maganda doon sa ginawa natin. Thank you very much at na-appreciate nyo din. Kasi kung lahat ng tao ay aware na pwede yung ganito, di ba? Na huwag tayong nahiya na lumapit sa mga professionals, lalong-lalo na people
who do therapy para mas maintindihan natin yung gagawin nating next move. Kasi mas maganda siya kapag aware din tayo at nakaka-experience. Kasi ito, bagong experience to eh. Yung mga ganon, tiga, tanungin ko kayo, naka-experience na ba kayo ng ganong type of session? First time ko yun. First time. Diba? And sarap sa pakiramdam. Siguro yun din yung maganda tong platform natin para encourage yung mga ka-sisters natin na let's normalize yung pagganyang yung consultation sa professionals, undergo therapy. Hindi yung parang kasi yung mindset natin before para merong tayong fear na parang kaya nagpapa-therapy kasi para lang yan sa mga ano ba yung baliw. Baliw na, diba para ganyan, parang 'di ba yung ganoon, pero hindi sana i-normalize natin yung iba tayo mahihiya na mag-ask ng tulong, mag-undergo ng therapy kasi talaga makakatulong sa atin yan. Especially siguro sa age natin. Pati naalala ko rin yung sabi ni Matthew noon, parang sobrang powerful nung brain natin na parang kahit na hindi mo nararamdamang masakit yung tiyan mo, pag sinabi mo sa brain mo na masakit yung tiyan mo, masakit siya. So yun yung yun yung mga nasa core memories ko, Sir Matt. Na talagang kumbaga parang pag inalaw mo yung sarili mo nakainin nung isip mo na parang unorganized yung isip mo, yun, medyo gagawa siya ng sarili niyang reality eh. Ang sakit yun, Matt, yung alam mo totoo, Shih Tzu ba yun? Schizophrenic. Okay. Diba gumagawa ka na sa aso yata yung Shih Tzu. Aso yun. Schizo. Maliit yun, na balboy. Shih Tzu. Shih Tzu. Ay, lutang na talaga eh. Pero tawag doon, di ba kasi dahil nga sabi ni Raquel na very powerful yung brain natin. So kapag hindi natin siya iingatan, nakaka-create niya ng ibang reality sa isip mo lang. Di ba? Meron ka nakikita na hindi nakikita ng ibang tao, parang ganyan. Because sobrang powerful nga niyan, nakaka-imagine ka ng something na ikaw lang yung nakakakita or nakaka-imagine. So yun, nakakatakot talaga. Kaya bes, parang ang ganda nga rin itong natin, platform na, ayan, pwede na kayo mag-reach out kay Doc Matt. I-PM nyo lang siya. Napaka-helpful. Siguro ako, yun yung isa kong talaga, napaka-grateful ko na andyan si Doc Matt. Kasi kumbaga parang, syempre, may mga close friends ka, pero syempre, iba pa rin yung parang, yung parang may scientific basis yung magiging approach doon sa, lalo na kapag yung brain mo yung yung ima-manage, syempre, di ba? So, yun yung, kaya pwede kayo mag-reach out kay Doc Matt. Pinromote si Doc Matt nang walang Ayun. Yung mabalik tayo kung sinabi ni Checo, hindi yung Shih Tzu. Ano ba yun? Aso yun, di ba? Aso yun eh. Bridge na aso. Hypochondriac. Ganun ba? Hypochondriac. Layo mo naman, Checo. Anxiety disorder siya na iniisip mo na may sakit ka. Ay naku, madami ako kilala niyan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, meron ako kilala BP ng BP every 5 minutes kasi nihilo daw siya. O, di ba? Lalo tumaas ang BP niya kasi every 5 minutes siya nag-BP. So, kumbaga, nasobrahan sa pag-aalala. Sabi nga ng family med doctor niya, idadali na daw siya sa psychiatrist kasi di na daw niya makontrol yung utak niya. Kasi normal naman, pero BP siya ng BP. Anyhow, so, bukod doon, babalik tayo, naalala ko yung sinabi ni Checo, yung sa listening, di ba? Paano natin siya mate-train yung utak natin, lalong-lalo na kapag, di ba, overloaded ng information, tapos, teka lang, parang mali yung sinasabi niya. Ayan, meron dong dapat tayong i-practice. Number 1 is to pay attention. So, sa pay attention, piliin mo yung mga tingin mo applicable at tama. Yun, you need to pay attention even with smallest details. Tapos, yung sunod, yung to show empathy. Intindihin mo din yung taong nagsasalita, saan siya nagmumula.
Kasi di ba minsan clouded tayo na, teka lang, ang dami sinasabi, hindi mo nga naiintindihan. So, ilagay mo naman yung sarili mo sa posisyon niya. Bakit niya sinasabi sa'yo yun? Totoo. Yun. You need to practice that to show empathy. While doing so, you need to withhold your judgment. So, kapag ikaw ay nagsho-show ng empathy, itikong mo muna yung bibig mo. Huwag ka muna magsalita para ma-practice mo rin yung active listening. Kasi tayo, di ba, konting kibot na may na-trigger, magre-react tayo agad eh. Di ba? May sasabihin ka agad. So, yun. So, you need to pay attention, show empathy, tapos withhold your judgment. Then, yung fourth process would be to reflect back. Balikan mo yung sinabi niya. Kapag yung apat na yon ay usual mong pinapractice, hindi mo mamamalayan napapractice mo yung active listening. Ito ay applicable sa lahat ng situation. You need to pay attention, show empathy, withhold your judgment, huwag ka muna mag-react, and reflect back yung last process. You need to reflect back. Bakit niya sinabi? Ano kayang ibig sabihin? Anong kahalagahan nun? Kasi baka mamaya, yes, Rahel. Doc, meron din bang breathing exercise yung pag-listen ng... Siyempre, kung di ba kung nasanay ka ng salita, parang paano mo mapapractice din? May ano ba yan? May exercise din ba yan? Pwedeng gawin? Pwede. Sapal pwede. Di ba? Yun yung tinuro ko kanina. Pisilin mo to. Okay. Pisilin mo siya. So, practicing mo. Lalo na kayong dalawa, nasa corporate world kayo. Di ba? Pag meron kayong kinaiinisan na hindi mo mapigilan yung bibig mo, para kay Julie din, di ba? Meron siyang, dami sinasabi. You withhold your judgment, pisilin mo lang siya, kasi mafo-focus ka dito sa pain eh. So, tapos pakinggan mo lang siya. Si Checo, kapag gagawin niya siguro sa harapan ng tao. Gigil. Hindi ka nagsalitain, no? Eto ko. Pero ako, ang ginagawa ko, yung parang, kalbawa kung sa telepono mo kausap, yung ilalayo mo. Parang, alright, oo. Diba? Hindi mo siya narinig. Okay lang, kasi parang napaka-negative nung mga sinasabi. Ayaw mo mapakinggan. May kanya-kanya tayong practice. Kasi naman ito, pwede naman, di ba, matago na hindi naman niya nahahalata na kausap mo na pinipisil-pisil mo lang siya. So, you can do that. So, mga ka-sisters, always remember those four. You need to pay attention, show empathy, withhold your judgment, yun yung pinakamahirap. Di ba? And reflect back. You need to reflect. Bakit niya sinabi? Baka mamaya, pag nag-reflect ka, ma-realize mo at the end of the day, concerned siya eh. Di ba? Di ba? Yan din goodwill. Magandang payo talaga yan, yung withhold your judgment. Mas maganda yung second muna, yung show empathy. Kasi tignan mo rin yung sa side nung nagsasalita. Say, for example, mahal mo sa buhay yan. Di ba? Yes. Pinagkakatiwalaan mo yan. Parang ganon. Sa tingin mo ba, meron yung sasabihin sa'yo or sinasabi sa'yo na makakasama sa'yo? Alam ko nasasabi na yan ni Raquel before sa ibang episodes natin. Pero I think it's very important na tignan mo tong tao na to. Mapagkakatiwalaan ko bang tao na to? Siguro, going back na siguro sa mga doctors, since we're discussing about health, di ba? Minsan meron tayong mga concerns sa doctor Kaya it's very important na may tiwala ka din doon sa doktor. Apart from expert siya, pero kung sa tingin mo hindi ka rin talaga kampante doon sa sinasabi niya, kaya meron tayong tinatawag na second opinion, third opinion, until ma-validate yung concern natin. And then, yun na, makakapag-decide na tayo kung ano yung next step. Oo, sabi rin yan ni Doc Matt, ni Chichay. Yes, hold your judgment. Was a present earlier. Tama, kanina sa ating homily, di ba? Let's not be too judgmental to others. Tama 'yun. Totoo naman. Applicable siya sa lahat ng bagay, kahit sa mga nararanasan natin sa buhay, yung pang everyday. Dapat kasi mas madami yung good listeners di ba? Sa mundo natin, di ba? Dapat mas madami yung marunong makinig.
At konti na lang yun. Pati para daw yung hindi ka maging judgmental, parang maging grateful. Parang may kadugtong yung na yun sa Yes, oo. maging grateful ka sa blessings. Correct. Kaya yung Hindi ka reflecting, di ba? Kasi di ba, sinasabihan ka nung tao kasi concerned siya eh. Hindi naman yung magsasalita ng mema lang, di ba? So, tignan natin yung good intention, 'di ba? May mga ganung bagay. You need to reflect on those things. Na mahirap kasi tao tayo, 'di ba? Clouded yung judgment natin usually. Mahirap siyang lalo na I am not perfect, 'di ba? Ako rin naman, hindi naman ako perfectong tao. Nakakaranas din tayo na parang umaabot tayo sa dulo ng PC natin. Pero kapag napapractice mo rin kasi siya every now and then, lalo na sa lahat ng situation, malaking tulong sa ating mental health. Yun, John. Ilagay natin na napaka-importante nung mental health natin. So, to sum, yes. Bago ka mag-summary, magtanong lang ako, paano kung halimbawa, parang as much as gusto mong kumbaga parang mag-listen. Ito naman parang gusto mong mag-listen doon naman, ikaw naman yung nilapitan ng merong challenge or may pinagdadaanan. Kaso parang ikaw naman, parang hindi ka ready doon sa pakikinig. Ako kasi recently na-experience ko yan. Talagang literal na parang bumalik yung mga memories ni nanay na nangyari ni nanay. So parang para ako nag-panic attack talaga. Yung kumbaga parang, kaya parang sabi ko, ay hindi pa pala ako ready So kumbaga parang meron bang, again, makakatulong din ng therapy, Doc Matt? Yes. At ang pinaka-key factor doon is acceptance. Okay. Kasi kapag hindi ka pa talaga totally ready at hindi mo talaga totally accepted yung sitwasyon, talagang itutulak talaga ng utak mo eh. Kasi nalulungkot din ako na parang hindi ko kayang pakinggan or mapagpayuhan yung isang may pinagdadaanan. Kasi parang hindi pa ako capable pala. Nung una kala ko okay. Pero parang nung nagli-listen ako sa kanya, yung pinapakinggan ko siya, sabi ko, teka lang. Para ako talaga uminom ako ng malamig na tubig. Doon ko na yung malamig na tubig. Talaga uminom ako ng malamig. Oo. Kaysa mag-iyakan kayong dalawa. Oo. Kaya yun naman, yung guilty feeling. Siguro yun nga, tama rin yung yung kasi parang pag ina-avoid mo yung reality. Oo. Totoo. Kaya nga 'di ba, usual din at lagi rin sinasabi, medyo kapag tayo ay nag-seek din ng help, okay din naman yung nakakausap natin yung close-knit natin, yung family, close friends, at yung turing din nating pamilya. Pero kapag lalo na pag ganitong mga sitwasyon, you do professional help kasi may tendency at malaki ang tendency na magkakaroon ng bias. Kapag tayo ay lalapit sa kaibigan, di ba? May kakampihan yan, di ba? Usually, konti lang talaga yung kaibigan na sabihin talaga sa yung totoo na hindi, mali ka. Ikaw mali. Di ba? May mga ganun pagkakataon. So, thankful tayo sa mga ganun nating mga kasama. Lalo na sa ating mga ka-sisters. Di ba? Talagang sinasabi talaga na, hindi, mali yun eh. Dapat tama siya. Kung sumunod, di ba? Yung mga ganung bagay. So, pag ganun at nararamdaman natin na parang hindi talaga tayo ready, yes, that's the time na you can say to your friend na, ay, siguro mas okay kung professional help ang puntahan natin. Kasi baka kung anong masabi ko, 'di ba, based on my personal experience, hindi naman applicable sa iyo. 'Di ba? Kahit gaano kaganda yung intention mo. Correct. Tapos baka mamaya is mas instead of makabuti sa kanya, yes, mas makasama pa sa kanya. Oo. So tama yung sabi ni Cherilyn kanina, parang i-normalize na natin yung pagko-consult. Kaya Doc Matt, hopefully mag-watch out yung ating mga ka-sisters na sana yung partnership with cooperative at saka ni Doc Matt para dun sa facility na pwedeng mag-accommodate. Sabi ko kay Doc Matt, parang talang magpapabunot ng ngipin. Parang ganun yung maging perspective ng community na pag nakita si Doc Matt ay may problema sa So hindi sana maging ganun, no, Doc Matt? Oo. Maganda kasi yun nila na pa-introduce natin sa community, masimulan natin, for example, sa barangka, di ba? Ang laking bagay na
hindi mahihiya yung tao na pumunta doon kasi may gusto pag-usapan. Kasi di ba may mga ganun mga bagay na hindi natin mapag-usapan sa pamilya. Pero kapag outside na mata, kailangan kasi natin nun, yung ibang mata. Di ba? Ibang mata. Totoo. Tsaka yung yung ma-release mo yung bagahe mo. Yun yung pinaka-importante. Kasi kapag hindi mo yan ma-release, hindi yan magamot, 'di ba? Hindi naman sa magamot, pero pag basta hindi mo magawa magkakapatong-patong yan. Tapos doon na yan usually nagkakaroon talaga ng malaking problema. Naalala ko yung ginawa nating session, 'di ba? Yung sinabi niyo dati na patong-patong, tapos after the session parang na-unload. Oo, totoo. Pero hindi ang galing nga talaga ng session Kaya mas magandang maging kaibigan ka sa maraming tao. Totoo. Matt, siguro maganda sabihin natin na hindi lang naman yan kapag heartbroken ka, sakit ka, maraming mga bagay yung parang ganun ano ba yung mga klase ng problema na minsan tingin natin kinakaya natin pero may malaking toll pala sa sarili natin. So for example, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa pera. Lahat, halos ng klase ng problema na merong ginagamitan mo ng utak, 'di ba? Na pag-iisip. Which is wala 'di ba? Walang bagay na hindi mo ginagamitan ng pag-iisip. So anything na nagkakaroon ka ng problema, nagkakaroon ka na ng anxiety, nalulungkot ka na, tuliro ka na, hindi ka na makapag-isip ng diretso, there's something wrong. You need to really somehow accept. Right? Yun naman yung umpisa doon acceptance muna na meron kang problema. And yun nga, yung pangatlo sinabi mo, Matt, na you need to you need to admit na you need help. Para hindi mo siya kaya i-resolve. Mahirap mag-offer ng tulong doon sa mga taong ayaw magpatulong. Correct. Diba? Yun tama. Diba? May mga ganun Doc Matt, may tanong ikaw na magbasa si Chicha. What will you do if someone shares something with you and none of your suggestions seem helpful to her? She shares but she doesn't accept any advice. Something straightforward. Tama naman. Sabi ko nga kay Ma'am Chichay, pag mga ganyan yung ayaw makinig, di ba? May madaming ganun tao yung magtatanong pero may sagot sila. Di ba? Yung tatanungin ka, pero may sagot sila na sarili tapos nag-aantay lang ng assurance, 'di ba? Ng kakampi. Yan, yung nag-aantay ng kakampi para i-justify na tama yung gusto nilang mangyari. Pag ganun kasi mga kaganapan, ang sinasuggest ko at lagi sinasabi, 'di ba? Mahirap kasing magbigay ng suggestion o kaya naman ng kung ano mang sasabihin do sa ayaw nilang tumanggap ng pagtulong galing sa iba. So, kailangan mas maintindihan muna nila na ito yung sitwasyon. So, what I can say, Ma'am Chichay, would be just be there to listen kung anong gusto niya sabihin. Pakinggan mo lang tong taong to, ano yung sinasabi niya. Tapos, ipa-realize mo lang ano yung sitwasyon. Yun yung pinakamagandang gagawin. Ipa-realize mo lang ano yung sitwasyon, kung nasaan yung tao, ano yung problema niya. Huwag kang magsabi ng advice, huwag kang magsabi ng suggestion or whatsoever. Wala kang sasabihin. Ang sasabihin mo lang, ipapa-realize mo lang sa kanya, nasaan ka ba ngayon? Ano bang sitwasyon mo? Bakit ganyan yung problema mo? Ipaintindi mo muna sa kanya yon. Tapos pag naintindihan niya na, doon na pupunta yung mga mangyayari. Pero ang pinaka-importante, ipaintindi muna natin doon sa tao, ano ba yung pinagmumulan mo ngayon? Siguro dagdag ko na lang doon. Kung talagang hindi naman kayo nagkakasundo, nagtatalo na kayo, yung sinabi ko the last time, pause. Diba? Yes. Pause muna, stop muna tayo kung sa tingin nyo talaga hindi na tayo nakakaroon ng kumbaga parang direction, mainit na yung usapan, then ano muna tayo, time out. Time out muna. Yes, kalmado na ulit. Kesa uminit. Kesa uminit na sitwasyon. Magparaya muna. Ayun, naganda. Parang ang nakakaano lang din sa sinabi ni Ma'am Chichay. Chichay ba siya? Si Ma'am Chichay. Parang usual naman niya sa magkakaibigan, di ba? Parang ito maghihingi ng advice tapos di naman na makikinig. Parang at the end of the day,
sa dami ng 1 to 100 pa yung suggestion mo, yun pa rin naman yung susundin niya. Oo. Ang ganda ng sinabi ni Doc Matt na parang kumbaga parang kung paulit-ulit na lang yung sinasuggest mo, parang yun nga, no, maganda ngang maging parang, sige, magpakinig ka na lang sa kanya. Oo nga, no. Kasi at the end of the day, sa tagal nun, marirealize niya. Diba? Makaka-realize siya na, oo, tama, ang tagal ko ng problema to, hindi kita pinakinggan. Kasi ito pala yung sitwasyon. Siguro kay Ma'am, yung katulad rin ng sitwasyon ni Ma'am Chicha, andun na rin siya sa point na ang dami puno na. ng pinayo dito. Ilang beses na niya siguro Pero ang ganda ng sabi ni Doc Matt, yan yung hindi ko pa ganong napapractice yung makinig lang ng makinig. parang ganun, yung makinig ka lang ng makinig. Kasi parang minsan yung kailangan nila, yung taga-kausap. Tapos mapoprostrate ka lang din minsan eh. Alam mo, parang pinagpayuhan ko na sinasabi ko sa'yo eh. Ayaw pa din, di ba? Mo lang din sasabihin yun dahil ayaw mo rin siyang masaktan. By nature, ganyan tayo eh. Oo, si Ma'am Carol yan. Kay Ate Norma din ata yung sinasabi niya. Joke lang. Anyway, so what would be our activity? Ang gusto ko lang i-promote would be ito, ginagawa rin to ni Julie at magaling rin si Julie, would be to have your journal. Ayan, yung journaling or diary, yun yung aking pinopromote na kapag tayo, kumuha lang tayo ng notebook, ito, naging, ay natatanda ko si Julie dyan eh. So, ito, yan, di ba, yung mga notes natin. Ako, meron ako ito. Walang notebook ka! Kahit electronic journal, pwede sa akin, walang problema. Pinopromote ko yung diary or journaling or doing your journal every day. So, before you sleep, at the end of your day, mga ka-sisters, for tonight, ganyan ang gawin natin. Kung di nyo pa nasisimula for 2025, it's not late. Pwede pa nating simulan. Kung wala tayo ng journal, ang daming journal sa market, masarap magsulat, di ba? Nakapaka-practice pa tayo. So, i-enhance din ang memory nito. So, iisipin lang natin kung anong nangyari o what transpired the whole day. Lahat ng emotions mo, kahit pangit, isulat mo lang siya dyan. Lahat ng gusto mo. And pwede tayo mag-set ng mga pictures, mag-drawing. Ito, meron ako mga... may picture ba? Wala, may mga dinidikit-dikit lang. Ayan. Yung meron mga dinidikit. So, gusto ko lang yun kasi pag may mga dinidikit-dikit tayo, ayan, kunyari kumain ako sa Krispy Kreme o kaya umattend ako no Jollibee party ng Jolly Town. Ayan, dinidikit ko din. Ginugupit ko siya. Diba? Kasi nakakatuwa pag nakikita mo, ayun nga, kumain ako sa contest, ayan, kinukuha ko yung napkin, di ba? Kinukuha ko yun, ginugupit ko siya. Tapos ilagay ko siya dyan. Okay, nanood ko yung ticket na kinuha mo. Ito, katulad nito, yung nagpunta ako ng lately lang sa Bora, di ba? Yung mga ticket, tapos yung kung ano man yung ginamit, dinidikit ko siya. So, picture, paki-forward ga. Si Ice yun, si Ice. Okay, joke lang. Alam mo si Babe. Wala ka daw doon. Ayun. So, pinopromote ko yung journaling kasi maganda tayo nagsusulat, lalong-lalo na-enhance yung memory tapos na-uplift yung pakiramdam. So, ito yung gusto kong i-promote sa ating mga ka-sisters na nakikinig. Alam ko sa ating lahat, nagpa-practice din ito. Sulat nyo lang lahat ng nangyari buong araw. Tapos, kung ano yung naramdaman nyo, pangit o hindi pangit, sulat nyo lang. Tapos, kunyari, mag-drawing kayo ng symbol or caricature o kaya yung ginagawa ko pag kumakain sa restaurant. Kinukuha ko yung mga napkins, di ba? May mga symbol yun. Kunyari, kung kumain ka sa sama. Ididikit ko yun sa notebook. Nanood ako ng sine, yung ticket. Tatago ko siya kasi napapractice din natin na masaya lang siya. Ididikit natin. Tapos, ang gandang balikan. Ang maganda dito sa practice ng journal, unconsciously, natatapos na siya at the end of the year. Tapos pag binasa mo siya, nung umpisa puro pangit ang nasusulat mo, pero makikita mo, tumatagal ang sinusulat mo mga magaganda na. Yung highlights na nung araw mo, nakakalimutan mo na yung mga pangit, nakakalimutan mo yung stress, nakakatulong siya. Tapos ang magandang activity, isip ka ng date,
Kunyari, January 3, buksan mo yung journal mo, basahin mo, ay, ito pala yung nangyari. Ito pala yung ginawa ko. Ganda. Pati Docmat, ma-avoid mo ba yung ano dyan? Yung parang, halimbawa, may negative na energy encounter ka, no? I-avoid mo na ko, ayoko isulat to sa journal ko. Yes, mangyayari yon. Okay. Tingnan mo. Sige na, Sulat mo journal muna na. lahat. Nung pakiramdam mo, sulat mo lahat ng pakiramdam mo. Kunyari, nainis ako dito, ganyan-ganyan. Nakakayamot siya, ganyan. Tapos, eto, kumain ako sa ganito, with ganito, with good friends, ganyan-ganyan. Tapos, mapapansin mo, habang nagtatagal, ang sinusulat mo magaganda. Okay. Kasi pinaprocess ng utak ko, pipiliin na niya yung mga magagandang mangyayari. Tapos unconsciously, ang utak mo ngayon, ay, kahit stressed yan, kahit pasaway ka, okay lang sa akin. Okay lang. Kasi na-practice siya. Best ng notebook. Oo, better notebook. Parang magiging ano rin yun, si Ma'am Chichay, makikita niya, nung araw na, parang araw-araw pinapayuhan ko naman to kaibigan. Oo. Tapos sa abot na, ay, nakalag. Correct. Okay. Maganda rin to sa BCC Planner, di ba, 2026. Okay, meron pa 2025. Yung mga ganyan. Maganda yung isang buong page. Or yung isang buong page. Kunyari, ganyan, yung isang buong page niya. Tapos, madami kang pwedeng isulat. Minsan, napupuno mo siya Parang kulang pa nga yung isang page dahil ang daming nangyari. So, yun yung maganda. Yun yung pinopromote ko, lalo-lalo na sa therapy, kapag meron ako mga kausap, lalo na pag stress, ganyan, o kaya madaming iniisip sa buhay. Ang lagi ko pinopromote yan, yung pag-journal. Kasi madami rin akong testament na bumabalik na, ayaw nga Dok, parang na-realize ko, hindi na ako tumitingin sa mga negative. Parang tinitingnan ko na lang lagi yung positive na nangyari for the day. Tapos ang aluwan, magaan yung feeling. Tapos nare-remind ako bago ako matulog na, ay, ito pala yung ginawa ko. And babalutan natin na parang nagpapasalamat ako kasi buhay pa ako, buhay pa may pamilya ko, nagsama-sama kami. Mapapansin mo yun na ang daming values, lalo-lalo na yung value ng gratitude na pagpapasalamat. Nice. Very nice. Oo. Yan. Meron ulit sabi si Ma'am Chichay sa'yo, Ma. O, diba? Kasi parang malalag na yung parang Totoo. Kasi sa akin, yung journal ko, ang dami ko ng journal, parang 15 years na ako ata nagjo-journal. Nung bata ko, hindi ko na natago. Kaya, tapos nakatago siya, parang siya encyclopedia. Dapat huhugot ako, makikita ko, ang immature ko pala nung panahon na to. Diba? Kasi matatawa ka May mga ganong pagkakataon. Kaya maganda, itatago mo yung journal. Kaya ako pag di ba, yung dati yung sa Starbucks, sa Coffee Bean, para kunin ko yung journal nila, yan. Tapos may kasi di ba sa Mercury Drug, di ba may journal din sila for the year. Alright, di ba? Di ba? Maganda. Yung suki. Maganda siya. So, sulatan nyo lang sulatan. Ang ganda niyang i-practice. Tapos, dikitan nyo ng stickers, ng kung ano sa kayo kumain, ng kung ano man. Dikitan nyo ng dikitan. Tapos, mapapansin nyo, nagiging creative ka din kung anong magiging design. Si Julie, alam ko yan, yung colored pen pa yan na iba-ibang kulay. Di ba? May highlights pa. May mga ganyan. So, i-practice lang natin. Maganda siyang practice. Tsaka parang, kasi nagiging outlet mo kasi din yun. Yes, diba? oo. Kumbaga parang kung yung time na to, kaya ito, ngayon, maswerte tayo kasi meron tayong podcast, nasasabi natin yung gusto natin sabihin today. Pero paano kung mag-isa ka lang? Mag-isa ka lang ngayon, wala kang makausap, so yung journal mo, yung po pwede mong parang companion for the day, maging immediate mo na nakasama para mahingahan mo. 'Di ba? Kasi yun yung pag-unload, ma-unload mo lang yung emotion na yun na sobrang lungkot mo, lagay mo doon. Sobrang saya mo, sobrang galit mo. So I think yung journaling yung makakatulong sa iyo. Ang saya, no? Masaya ng ganito. Saan ko yan tonight? Umpisahan mo. Totoo. Umpisahan mo. Maganda siya. Maganda siya lalo na kunyari yung ngayong Sunday. Ako sinusulat ko yun. Every Sunday may podcast. Meron pa akong speaker na drawing na, pag nakita ko tong speaker, nag-podcast kami.
Ganon, yung ganon. Tapos hanapin namin yung journal ni Matt, no? Makikita. Ewan ko sa inyo dyan. Meron yun, ginaganon ko talaga siya. O yan, patulad nito, tingnan nyo. Ito, Sunday, March 2nd. Nakalagay dyan. O, nakita nyo, podcast, episode 13, may speech balloon. Andiyan yung mga notes mo, no? No. Yung summary. Na ano ko siya. Ayun, so yun yung pinapromote ko for tonight sa ating mga ka-sisters. Para alam niyo, ang ingay na ng mundo, ang dami na nating iniisip. Dami yung sabi ni Peko, di ba? Pause muna. Di ba? Ito na yung pagkakataon bago tayo matulog. Kasi mapapansin nyo, lalo sa hirap matulog. Ito, yung may mga insomnia. Ito rin yung ina-advise ko. Peko, tama-tama. Totoo. Yung mga hirap matulog, mag-journal ka muna kasi paggodin mo, makikita mo yung utak mo, ano ba na ginawa ko pagkagising ko kanina? Anong next kong ginawa? Tsaka mo i-share sulat. Tapos ang consciously, di ba, naaantok ka na, yung mga ganon, makakaramdam ka na na parang kumakalma ka na. Pag napakalman mo na kasi yung utak mo, makakatulog na tayo. Ay, sige, try ko nga yan. Kasi alam mo ako ngayon, nagna-notebook pa rin ako, pero sa office. Kumbaga parang sa akin, nakakatulong siya. Kasi di ba right now, masyado na yung sa technology, merong mga different types of yung tracking, parang ganyan. Ako, old school pa rin ako, sinusulat ko pa rin siya. Kumbaga parang sinusulat ko ano yung mga pending actions ko. Tapos kapag tapos ko siya, chine-check ko. Correct, check ko. Kasi pakiramdam ko, masaya ako. Ay, shucks, sa 10 sinulat ko, meron na akong 1, 2, 3, parang ganyan. Saan mga to-do list. Sa pakiramdam, parang ganyan. So, I think I'll start with, kunyari ito sa pang-work to Siguro I'll start yung Ihiwalay mo. Yan, meron ako Ihiwalay mo. Ibang journal gamitin mo. Meron ako niyan pang-work. Yung mga to-do list natin. Ako din, pag nag-grocery, nakasulat din Tapos chinecheck ko din Meron ka parang accomplishment na shocks. Meron Pero wag niyong ihalo ang journal niyo ng work. Iba yon, ibang journal. Dapat ibang libro. Ibang libro siya dapat. Batiin daw natin yung siguro yung mga nanonood sa atin. Ayan, si Dexter. Feeling ko si Dexter, hindi rin to walang absent din to Yung podcast may absent na. Dexter, si Hani. Hello. Si Belle, si Apple, Patricia, Ferlen, hindi, wala din madalas din yan. Si Ferlen, Mary Grace, Rachel Ann, si Menchi, hi Menchi, si Ma'am Chicha, tsaka si Ate Mar. Si Ate Mar. Hello. Thank you. Hello po, hello. Sana meron silang natutunan kay Content tonight. Nako, marami naman siguro sila natutunan. And thank you, Matt. Thank you, Matt. Pero ako siguro yun na lang din sasabihin ko. Thank you. At meron kami, Matt na parte ng circle of friends namin, and I'm really hoping sa mga ka-sisters natin na sana is makakuha rin kayo ng ganyang circle of friends kasi parang ito yung namin hingahan, safe place, kumbaga na sa magulong mundo, gaya nga sabi ni Matt, sa magulong mundo, meron kami nilook forward. And sana I'm hoping na yung mga ka-sisters natin is meron din silang ganoon na pag-look forward. Kasi yun naman yung nagbibigay sa'yo ng pag-asa kapag meron kayo nililook forward di ba? Na parang nagiging brand nyo ka ulit, restart ko ulit, kunyari Monday na naman bukas. Dapat mabago na. Yes! Monday na ulit bukas! Yes! Nakikita ko na yung favorite kong ka-office mate. Ganon. Makikita ko na yung tisay kong ka-office mate. Si Apple. Tisay na, matangkad. Tisay na matangkad. Gandang-ganda ako kay Apple. Apple! Hello! So yan, siguro ang usapan natin 30 minutes lang Oo nga. Ang dadaldal nyo. Pakinggan muna natin si Julie. Baka may sasabihin siya. Julie, kaya? Wala kang boses. Super like... Sabi ko kay Julie, pumasok ka para ikaw, isa ka rin sa pasyente. 3 tayo ang pasyente ni Matthew. Pero, mag-watch out yung ating Pagaling. kasi sa next week,
yung ating season ender. So, sa March 30 yung ating, grabe, no? Yung nung nag-first episode tayo, sabi natin, magkakaroon kaya tayo ng second episode. Pero ito, makakatapos Meron na tayo, ng isang first season. Yes. Okay. Done. So, see you next week and maraming salamat again dun sa ating mga ka-sister. Kung, yung katulad ng sinasabi ni Checo kanina, meron kayong friends dito sa midlife crisis na sama-sama nating tawirin ang mga challenges. Ang mga challenges. Sa lahat na may mga sakit, pagaling kayo. Julie, pagaling ka. Take care. Yes, tama. Pagaling ang lahat ng ating mga ka-sisters. So, wag po nilang kalimutan, George, i-follow, no, yung ating Facebook. Ba? Ayan. Yeah, Facebook page. Ayan pala, sa baba. YouTube and Spotify. Midlife Crisis. Yes. So, good night. George. Thank you, George. Good night Thank you and goodbye. Goodbye mga ka-sisters. Pagaling ang lahat. Good night. Mama Pen, relax and matulog. Oo, dapat matulog. Yan. Oo. Tulog, sige. Bye-bye. Mag-journal. Good night everyone. Enjoy the week. Mag-journal. Bye-bye. Thank you. Mag-journal. 30 minutes, naging 1 hour. Bye-bye. Thank you, George.